Good morning! Pasensya na nga at medyo super late na ang post na ito. Kasi nga, just ka na busy si Inday sa paghatid sundo ng Janakis at ang daming mga nangyari. So, ito na nga yung pinakaunang araw na pinakahihintay ko. Ang unang araw na papasok si Mario sa daycare. Yes, is may estudyante na ako after 3 years. Dito na naman din sa amin malapit yung paaralan nila. Pwede naman siya lalakarin. Actually, nalalakad lang namin siya everyday, balikan. Sa umaga, ang pasok nila pala ay 7:45 actually, 7:45. So, maaga pa lang, hinahatid ko na siya doon. Kasi nga, gusto ko makapaglaro pa siya. And bago mag-start ang klase, so dito, maaga ko siyang ginising para ma-prepare kasi syempre excited din ako, 'di ba? Hindi ko in-expect na darating na yung araw na magkakaroon ako ng estudyante, na meron na akong estudyante. So ito pala ang feeling kapag may estudyante. Char, hindi naman ako umiyak, pero nakakatuwa ang first day niya, very memorable and unforgettable. Char. Pero bago yan, ayan, palakad-lakad mo na si Inday dyan, na parang wala sa sarili. Pero ang totoo, nagpapakain ako ng manok dyan. Kaya lang, pagpunta ko sa kubo, wala pa naman palang pagkain. Kasi naubos na, tapos kagabi bumili siya ng pagkain ng manok. Hindi rin naman na ilagay sa kubo, kaya bumalik pa ako. So, as usual, my daily routine, pagkagising, magwawalis ng bahay, maghuhugas kung meron, tapos pagkalabas, habang tulog pa si Marius, magpapakain ng mga hayop, minsan asal hayop, magpapakain ng mga manok, kasi meron din naman kami mga manok, madami, pero hindi siya panabong. Pang ano lang siya, yung itlog lang ang kinukuha namin, kasi hindi rin naman namin kinakata yung manok kasi kawawa. Tsaka, ang tagal ko nang hindi kumain ng native. So, ayan, iikot, papakain sa mga manok. And then, ayan, pagkatapos naman yan, magdilig ng halaman, kung sobrang init. Pero kung hindi naman sobrang init, hayaan ko lang kasi sa gabi, malamig naman, moist, so basa yung lupa. So, tanghali na nagdidilig. Pero as you can see, ang haba ng damo dyan, so ibig sabihin, maulan kasi August na yan eh. And hello, September na tayo ngayon. Tapos, papakain din sa kabilang manok kasi may manok pa sa kabilang bahay, sa bahay ni mama. Hindi pa kami nakapag-progress cutter dahil nasira yung grass cutter and kailangan pang orderan ng carburetor sa Lazada dahil meron naman bilihan dito sa Palawan, kaya lang sobrang haba ng pila guys, araw-araw, as in yung tipong nakasara pa lang yung tindahan, may mga nakapila na. O, diba? Parang syunga lang, pabalik-balik si Inday. Parang papaso-paso lang dyan sa na wala sa sarili. And so far, maganda ang panahon. Ayan. It's a beautiful day. Kumanta pa. Sa maganda ang panahon, thanks God, nakikisama sa first day ng pasok. At ayan ang bata. Ginising ko, pagkagising ko, ayan, nabite. Bumalik pa ng tulog, hoy. Gumising ka na dyan. Diba? Diba ginawa ko dyan? Yung kasi kumakain pala siya ng tinapay. So, ang hilig niya niya ngayon is, kumakain siya ng tinapay na may ladies choice na palaman. Pwede naman bacon, chicken spread. So, alam niyo, ito talaga mamimiss ko sa ni Marius, kumbaga, younger years, yung pagkagising, ayan, papakarga muna, maglalambing. Bilis ng panahon, no? Parang kailan lang para buyag. Gumagapang-gapang pa lang, ngayon kaaway ko na. Tsari! Oo, kaaway ko na. Away bati kaming dalawa. Kasi makulit na siya, pero napakalambing. Diyos ko, ang mama's boy ni mama. Sobrang lambing na makulit na pasaway. Pag nagagalit pa ako, sabihin niya, Mama, wag kang magalit. O kung ayaw mo magalit si Mama, makinig ka. Kasi pag di siya nakikinig, sinasabihan ko, sige. Kung ayaw mo makinig, alam mo, bukas yung pinto, ayun, manap ka na ibang mama doon, maghanap ka. Maghanap ka na ibang mama na hindi ka papagalitan kapag meron ka nagawang mali.
iyak sabihin mo, "Mama, mama, I love you." Oh, 'di ba? Ay naku, ang nanay magagalit kapag nag-I love you na yung anak. Wala na, lambot na. So, diyan ini-explain ko sa kanya kung ano ang i-expect sa school, kung ano ang meron sa school para hindi siya mabigla. Dapat kasi last year ko pa siya pinapasok. Pero last year kasi ano pa din siya, 2. Kailan kasi last year parang hindi pa siya ready. Hindi pa siya ready, tas nagda-diaper pa siya last year. So, inantay ko lang talaga yung right time na yung proper training, basta potty training. Tas nung paluwas-luwas kami sa Maynila, pumapasok na rin sa school yung mga pinsan niya. Sa tuwing nagtatanong siya, "Mama, where's Ate Butchik? Where's Ate Langlang?" Kasi yun lang naman lagi niyang kalat. Sinasabi ko, nasa school hanggang sa nagsabi siya na, "Ay mama, gusto ko rin sa school kasi andun si Ate Butchik." So, feeling niya 'pag papasok siya sa school, baka nandun din yung mga pinsan niya. Kaya sabi ko, pagka-uwi namin dito, sabi ko, "Sige, kung gusto mong mag-school, kailangan hindi ka na magda-diaper. Kasi sa school bawal na ang diaper o hindi na pwede." Yun, dun ako nakakuha ng tiyempo na i-potty training siya. And in fairness naman guys, sa potty training, 2 days lang natuto agad siya. Although the first week o second week, medyo kalat, medyo messy. Grabe, as in, ayoko na i-describe. Pero later on, mga mahaba na yung isang buwan, ano na din niya, nakuha na din niya, inunti-unti ko lang hanggang sa masanay siya. O hanggang ngayon, o, 'di ba? Ano na siya, wala na siyang diaper. Umaga't umaga't gabi, wala na. So, graduate na kami diyan. Palamig pa. Ay, binigay ko na lang din pala sa kanya ay cornflakes. Pag ganitong edad, picky na na marunong nang mamili. Pero samantalang dati, okra lang, pwede na. Okra, sitaw, yung hilaw, pwede na. Pero ngayon, Diyos ko, namimili na. May choice of ano na siya, may mga choices na siya. May mga request na, maisip na talaga. Pero buti na lang, hindi talaga siya mapili sa pagkain. Kung ano lang yung meron, yun lang. Kasi yun naman lagi kong tinuturo sa kanya na kung ano lang yung available, kung ano lang yung meron sa mesa, yun lang ang mahalaga. Magkalaman ang tiyan, di ba? Dapat ganun. So, eto na kami, excited na siya, kasi nga papasok na siya, meron siyang mga new friends. So, itong uniform niya, ibininta sa akin nung kapitbahay namin. Galing naman ito dun sa bayaw niya na nag-graduate na rin ng daycare. 2 pares siya. Tama-tama lang di kay fit yung kay Maris. Medyo maluwag na yung pants. Tinahian ko na yung dulo para hindi sobrang haba. Pero yung polo, sakto lang siya. So, nabili ko siya 2 pares. 350 ba yun? O 300? Nakalimutan ko na ulit. Tanda na talaga. And tapos, itong sapatos niya is regalo to ng tita mami niya sa kanya nung mga mag 1 year siguro, mag 2 years old siya nung Pasko. Nag-send na siya ng voucher sa Lazada tapos in-order ko lang sa Lazada yung mga items. Kaya excited ang bata kasi meron din siyang maraming friends doon sa school. Excited siya magpasok. Nakakatuwa. At syempre, wag na rin natin kalimutan ng off-lotion. Kasi ang daming lamok ngayon, lalo tag-ulan. Diyos ko, ang lamok. Kahit saan. Pero malinis naman na yung school nila kasi nag-cross-katira na namin. Naggulpimano na kami. Ang gulpimano dito is tawag na is brigada. Kumaga, ang tawag natin sa brigada sa Tagalog is brigada. Kumaga dito sa Palawan, gulpimano. Diyos ko, sa Bisaya, ang gulpimano, bogbog. O, diba, magkaiba ng ano. And then, ang dami kong dala first day. Bakit? Kasi yung upuan, pinadala sila ng kanya-kanyang upuan, yung mga gamit, yung mga personal hygiene. Kasali pa yun in fairness bagong gupit kasi bagong dating lang kami yan galing Singapore. Tapos dumaan kami sa Manila. Doon na nga kami nagpapakubit. At doon naman kami lagi nagpapagupit. Never ko pa yun napagupitan si Mars dito sa Palawan. Kasi hindi naman yung nagpapagupit dito. Doon lang yung nagpapagupit lagi sa Manila. Sa tuwing lumuluwas kami, doon lang siya nagpapagupit. Di ba ang mahal naman ng paggupit? Ang paggupit ay 70, ang pamasahe ay 1,000.
nasanay kasi siya doon sa ano, sa barbero doon, sa tuwing na-lost kami doon ko na lang siya pinapagupitan. Kaya never pa yun siya napagupitan dito sa Palawan kaya mag-aaway at mag-aaway lang kami. Ayaw niya magpasok, oy. Kasi kay kuya lang daw. Eto na nga, buhat-buhat na niya ang kanyang chair. At buti na lang, masipag maglakad, hindi nagrereklamo. Akala ko pa nga dyan is late na kami dahil umalis kami ng bahay, 7:30. Sabi ko, hala, baka ako nag-uumpisa na. Pero eto, pagdating namin, oy, first honor agad, oy, syempre, kami nauna. At dito, naninibago siya sa environment, which is normal lang naman kasi lahat naman, lalo kapag first timer. And then si teacher nagtatagalog lang, so hindi niya talaga maintindihan. Tignan niyo, nakaupo lang talaga siya. Hindi niya alam yung gagawin. Pati sa pagsusulat, oh. Susulat siya basta kailangan hawakan ko yung kamay niya. At eto na, ang sinasabi ko pinaka-memorable. Uy, pauwi kasi may nakitang laruan sa tindahan. Wala akong pambili kako. Ayan na. Mula sa tindahan hanggang makauwi ng bahay, nagwala. Kasi yung laruan daw, Diyos mio.